Ditong nagdaang linggo, tila sumabay naman sa masamang panahon ng balitang pagbibitiw sa pwesto ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Magtuturo raw kasi siya sa isang university sa Middle East. Ang pag-alis si Servando at ng iba pang empleyadong nauna nang nag-resign sa Pag-asa, paano kaya nakakaapekto sa ahensya? Alamin sa report na ito. Sa nakalipas sa 10 taon, may 20 empleyado na ng Pag-asa ang nangibang bansa. At kamakailan, ang mismong pinuno pa ng naturang ahensya, nagbitiw na rin. Nitong June 19, opisyal na bumitiw sa pwesto si Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Pinagpalit niya ang pagiging pinuno ng Pag-asa para maging isang guro sa Qatar. Magbibigyan ng benepisyo sa kanyang kakayahan ay ibang bansa, hindi po ang ating mga kababayan. Yan po ang punto ng aming panghihinayang. Ang mababang sweldo ng mga weather forecaster, isa umano sa dahilan ng brain drain sa Pag-asa. 10 hanggang 12,000 piso ang buwanang sweldo ng mga forecaster. Makakadagdag sana ang natatanggap nilang hazard at longevity pay. Pero simula nitong Enero, hindi na nila natatanggap ang naturang benepisyo. 15% ng sweldo. Longevity, halimbawa, every 5 years po yun eh. Halimbawa, naka 6 years ka, 5 years, 5%. Ayon naman sa Department of Science and Technology o DOST, binabago na nila ang batas na nagsasabing makukuha lang ang mga benepisyo mula sa savings ng ahensya. Gumagawa na raw sila ng bagong implementing rules and regulations kasama ang Department of Budget and Management para muling mabigyan ng benepisyo ang mga empleyado ng Pag-asa. Bukod sa brain drain sa naturang ahensya, isa rin pinagtutuunan ng pansin ang kakulangan ng kurso para sa mga nais maging meteorologist. Sa katunayan ng kursong BS Meteorology, hindi pala inaalok dati ng anumang eskwela sa bansa. Kung nais mong pag-aralan ng meteorology, sa masteral course mo na ito makukuha. Ang mga kasalukuyan meteorologist sa Pag-asa nga, galing sa iba't ibang kurso tulad ng BS Mathematics, Physics at Engineering. Sa dami ng mga bagyong dumadaan sa bansa, ang mga eksperto sa Pag-asa ang nagiging ilan sa mga pinakabiyasa na sa Southeast Asian region. At para tiyaking hindi mauubos ang magagaling na meteorologist sa bansa, nagsanib puwersa ang DOST, CHED, Agham Party List at 4 na universidad sa Central Luzon, Bicol at Visayas para sa Consortium for Meteorological Education and Training of Project Comet. Sa naturang proyekto, sasanayin ng ilang estudyante na maging meteorologist. Sa ngayon, 16 na estudyante na ang nasa ilalim ng naturang proyekto. Naiintindihan ko na yung nature ng work and yung mga principles and ideas behind the weather. Pero I understand the demand, I understand the need of the Philippines for more meteorologists. Pwede nating masabing in demand in the future, pero kung interest niya doon ba talaga? Yung interest niya doon ba talaga? Pero tingin ko marami nagkaka-interest. Bukod sa Project Comet, sinusulong na rin ng Philippine Weathermen Employees Association ng Pag-asa Modernization Bill. Sa ilalim nito, bibigyan ng mas magandang oportunidad sa trabaho ang mga empleyado ng Pag-asa. Bukod pa ito sa modernisasyon ng mga gamit sa pagtataya ng panahon. Malaking bagay po yan at dyan po mag-uhudyat ng serbisyo po ng Pag-asa ay significantly maitaas po ang antas ng serbisyo at mas maging epektibo. At sa kabila ng pag-alis sa bansa ng ilang eksperto sa Pag-asa, tiniyak ng Pangulo na hindi mauubusan ng meteorologists sa bansa. Now, there are 37 new meteorologists that DOST got and Pag-asa got. We really have to have all of the necessary people with the necessary skills.